Zos Coffee Team Preview. Kaya bang makipagsabayan ni Tamaru sa ibang imports? CSB Gels? Pang PVL na ba? Pero again, kaviyad sa subscribe notification bell para update kayo dito sa ating channel. Dumako naman tayo mga kavihead sa isa sa lowest ranked team sa liga at sa Pool B, ang Team Zos Coffee Thunderbells. Malaki nga ang naging benepisyo ng Zos mula sa katatapos pa lang na PVL Rookie Draft matapos na silang isa sa may pinakamaraming pick sa draft na iyon. Marahil dahil sa dami ng nirelease nilang players ay kailangan nilang magbuo at magkumpleto ng lineup. But this time, mataas ang expectations sa team na ito dahil una, nakuha nila ang serbisyo ni Taya Gagate na may tuturing na gem ng Philippine Volleyball. Samahan pa ng true-blooded champions ng CSB Lady Blazers at nonchalant coach na si Coach Jerry Yee. May tuturing pa ring underdog ang koponang ito dahil kahit na marami ang kanilang nakuhang drafts, ilan pa rin dito ang di nila magagamit lalo na si Gagate na kailangan maglaro para sa Alas, Pilipinas. Kung ikukumpara sa SGA lineup nila, di hamak na mas malaki na ang in-improve ng Zos this time around. Magiging question lamang dito ay kung gaano ba maglalaro ng sama-sama ang buong koponan, kung saan may mga players na sanay sa sistema ni Coach Jerry pero ang ibang players naman ay baguhan lamang dito. Isa pang tanong, makakasabay ba si Asaka Tamaru sa labanan ng imports this conference? Alam natin ang kalibre ng mga imports sa conference na ito at masasabi nating medyo malayo sa kanila si Tamaru. Yes, she's the reigning PVL MVP last invitational. Isa siyang Japanese pero kung experience, power, and skill ang pag-uusapan, medyo magdadalawang isip ka dito. Malaki rin ang question kung ano ba ang ilalaro niya this conference dahil pwede siyang mag-open at pwede rin siyang opposite. But with Gail Pascual, posibleng open ang iaatang na pwesto ni Coach Jerry para kay Tamaru. She might be one of the most defensive spikers sa liga pero ang tanong, kaya niya bang sumabay sa scoring kumpara sa ibang imports? But obviously ito naman ay magdedepende rin sa local players na tutulong sa kanya. Advantage lamang ni Asaka ang kanyang experience sa Pinas dahil ilang buwan na siyang nananatili dito bago pa man ang mismong PVL competition. So maaring napag-aralan niya na ng husto ang Philippine volleyball style at ang kanyang mga kakampi. Nakikita na rin ang posibleng isa sa best defending team ang Thunderbells with Tamaru and other local support dito. But again, paunti-unti naman ang improvement ng team na ito dahil mas lalakas at magiging kompleto pa sila sa panahon na makasama na nila si Taya Gagate. Lalo pa isang solid middle rin ang butas sa kanilang koponan. Magiging game changer kung sakaling makasama nila si Gagate na hindi pa natatapos ang conference dahil malaki pa ang maitutulong nito sa koponan upang mag-improve ang rankings. Overall, developing team ang Thunderbells at questionable ang pagpasok nila sa top 8. Kaya mga kavihead, saan nyo nakikita ang Zos Coffee sa conference na ito? Comment down below. So, guys, for support this channel, please subscribe notification bell to updated on my coming videos.